Okay mga Lods, welcome back to another content, and for this video po, pag-iimbestigahan po natin itong post ni Garawi and yung mga sinasabi ni Boss Liam, kasi po si Boss Liam na ay nagpo-promote ng sugal. Sabi ni Garawi, ang weird talaga ng social media. Nung nagpo-promote ng sugal ang ilang Team Payaman members, ang daming na-disappoint. Pero na nag-promote ng sugal si Boss Liam, ang daming natatawa. Hindi ko talaga mag-gets ang pinagkaiba. Kasi kung titignan mo kasi yung absolute points niya, sugal pa rin yung pinopromote nila. Kahit sino pa saan ka ba nagagalit? Doon sa influencer o doon sa taong nagpo-promote? Kasi kung nagagalit ka doon sa nagpo-promote, ibig sabihin, inherently, hindi okay lang sa'yo yung sugal. Di ba? Kasi kung galit ka doon sa action ng pagsusugal, dapat kay Liam o di kaya kay dito kay Juni or kung sino man yung Team Payaman member na nag-promote ng sugal, dapat parehas kang galit doon. Hindi eh. Problema kasi may double standards kayo lagi. Meron kayong double or hindi double standards, set standards sa mga pinanonood yung influencers. Pero I hate to break it to you. Pero yung mga influencers na sinusuportahan nyo, lahat yan may flaws. Hindi yan perfecto. Diba? Ang iisipin yan, long run, is yung self-preservation na tinatawag. Pag-aaralan natin lahat yan. Promise ko sa inyo. Pero pakinggan muna natin si Boss Liam, okay? Promote na kasi ako ng gusto ko lang mag-react sa post ko, ayan. Boss Liam, bumili ka naman ng microphone na maliit para hindi rinig yung electric fan mo. Promote na kasi ako ng sugal eh. Sa stay, kaso sa kick ako nagla-live eh. May mga nag-comment, unfollow na kita, nag-promote na ng sugal. Why na, unfollow. Ang kapal naman ng mukha nyo. Sino yung mga nag-comment ng unfollow na kita? Nag-promote kayo ng sugal. Ibabash nyo ako. Asa kayo nagbebenta ako ng damit. Bumili pa kayo. Nagbenta ako ng clothing. Bumili kayo. Nagbenta nga ako pabango eh. Konti lang bumili. Hindi, kasi ang alam ko na demonetize yung page ni Boss Liam. Sa Facebook kasi, mahigpit dito yung monetization. Sobrang higpit niyan talaga. Ay, mali. Ito pala. Unlike sa YouTube na medyo maluwag sila pagdating sa monetization, pagdating sa Facebook, sobrang hirap. So, ang nagsasucceed lang talaga dyan, yan sila. Sino yun? Yung nagluluto, si Alexis Vines, isa yan. Si Ivana, another. Kumbaga, hindi ka tatabo ng pera sa Facebook kung content lang yung basihan mo. Kasi napaka lofty ng standards nila eh. Paminsan, ang gusto nila, yung mga kagaya ni Boss Liam, yung mga nagpapatawa, short reel, 30 seconds, jokes, mataas ang bigayan. Minsan naman, yung mga parang Alexis Vines. Minsan naman, yung mga parang sino to, yung mga motovloggers na nagpo-promote ng poverty prone, 'di ba? So point ko diyan, mga lods, kung sino man ang ang point ko diyan, hindi consistent yung pera sa Facebook. Pero kung gusto mong tumabo ng pera, tas marami kang followers, edi mag-promote ka ng iba. Kung medyo para kang si TPC na madiskarte, magpo-promote, makikipag-collaborate ka sa mga brands. Ibig sabihin, yung kanyang monetization hindi na lang nakaangkla sa content. Nakaangkla na siya sa maraming bagay. Nakaangkla siya doon sa mga brand partners niya, 'di ba? Si TPC kasi, sa kanya wala siyang sarili niyang produkto, or ewan ko lang kung meron. Pero halimbawa, nakita ko lang to kay TPC, nagpo-promote siya ng bagnet niya, 'di ba? Hindi naman sa kanya yung bagnet na yun, pero may cut siya sa benta niya. Gets nyo? So, ibig sabihin, hindi niya kailangan mag-isip ng produkto. Kailangan niya na lang i-promote yung produkto, tapos tatabo na siya ng pera kung magkano naman yung may ibebenta niya gamit link niya. Ganon din yung idea ng sugal actually. Yung brand partner mo. Kaso mas mabilis ang pera sugal. Di hamak, di mabilis. Mabilis pala. Okay, bibigyan ko kayo ng idea. Dati, nagpo-promote ako ng isang sugal. I don't wanna mention the name, pero alam nyo naman siguro yon. Inaamin ko naman yon. Hindi ko dinideny yon ever, okay?
Pero sa ngayon kasi ayoko na muna. Matagal na akong di nagpo-promote. Siguro yung last promote ko nung pandemic era pa. So ang tagal na, di ba? Sana nga, tas ang daming pumasok sa akin na offer ng sugal. Sana nga tinanggap ko na lang eh. Kasi alam ko maraming nag-iintay na bumalik ako sa sugal para kita mo, Nico David, bumalik ka sa sugal. Aba, kukunin ko na lang kung yun lang pala yung tingin nyo sa akin. Kasi nga, does it really matter? Tingnan nyo mag-promote siya ng sugal, hindi siya babashin siya. Hindi siya mag-promote, babashin siya. Eh, doon ka na lang sa babashin na may pera ka. Di ba? Ay, praktikalan lang, di ba? On that level, okay? So, may point siya. May point siya dyan. Kasi, kung wala na siyang monetization sa Facebook, sa iba siya aasa. Ganyan din lang yung ginawa niya. Kaya siya nagpo-promote ng stake. Kung ako sa'yo, Liam, maghanap ka ng sponsor mo na iba. Mag-partner ka sa iba. Halimbawa, yung ginagawa ni TPC, nagpa-partner siya sa ibang mga brands, 'di ba? Kasi malaki naman yung platform mo, recognizable ka naman, goods na goods ka na. 'Di ba? Pero ewan ko kung anong trip niyang gawin. Kung trip niya yung sa stake, kasi malaki naman talaga kitaan diyan. In a week pwede ka maka 100,000 diyan kung mahina pa 'yon, 'di ba? Kung malakas ka mag-promote ng ganyan, 'di ba? Kada post mo meron ganyan. Sila Shay, ganyan na rin ginagawa, 'di ba? Di naman kayo nagagalit sa kanila. Pero kay Ivana, nagagalit kayo. Kasi nga, hindi naman yung gambling yung problema dito. Yung expectations nyo sa mga influencers. I hate to break it to you, mga influencers, lalo na sa kanila, ang iniisip niyan, paano ma-monetize yung platform niyan? Lahat yan nag-iisip ng ganyan. So, alam mo yun, konti lang talaga sa social media, yung aakyat sa social media para hindi tumabo ng pera. Kasi kung may chance ka naman tumabo ng pera, bakit mo naman tatanggihan? Ano ka, martir? Magpapakamartir ka sa mga hindi mo naman kilalang tao. That's the reality of it, Kasi you guys develop what we called a parasocial relationship sa aming mga influencer. In this case, kay Liam. Sa inyo, nagagalit kayo sa akin kasi ang expectation nyo sa akin sobrang taas. Kailangan ito yung gawin mo, Nico David, para pakatanggap-tanggap ka. Pero hindi nyo naman kilala ang mga influencers sa likod ng camera. Hindi nyo alam yung struggles ng mga influencers sa likod ng camera. Si Liam, ganun din. Meron siyang mga struggles na hindi natin alam. So, bakit yung standards nyo kay Liam iba sa standards ni Juni Boy? Parehas lang naman nagpo-promote ng sugal yan. So, what's the difference now? Saan ba kayo galit? Doon sa influencer o doon sa sugal? Dapat yan. Di ba? So, yung standard is magkaiba. Di ba? So, sana, kung ayaw nyo yung sugal part ng isang influencer, huwag niyong supportahan yung sugal. Enjoyin niyo lang yung content. Dito sa channel na to, meron akong political content. May mga nanonood ng political content ko. Nakikita ko naman, kasi kung hindi ako malakas sa ibang dito sa YT, malakas ako sa iba. 'Di ba? Nagba-viral ako sa ibang part ng internet na about sa political ko. Ibig sabihin, kilala yung pangalan ko sa political. Bakit ko naman hindi ko kunin yung mga yung ano na yun, yung idea doon or yung benefits doon kung okay naman yung kung doon ako nagsasucceed. 'Di ba? So, ibig sabihin kung ayaw niyo yun, edi panoorin niyo yung hindi panoorin niyo yung hindi political content ko. Marami naman yan eh. Hindi naman nag-iba, nadagdagan lang. Ganon din kay Liam, ganon din kay Juni Boy, ganon din sa maraming influencer. Kung ayaw niyo yung part na nagpo-promote siya ng sugal, edi skip. Next content. At saka in fairness kay Liam kasi, he makes it entertaining, miski sugal yung content niya. Tapos nag-promote ako ng sugal, magagalit kayo, tarantado pala kayo, kakapal ng mukha nyo. Tatanungin nyo pa kung saan kayo nagkulang. Ang dami yung pagkukulang sa akin. Kaya bago nyo ako i-bash, tanongin nyo yung sarili nyo, nabigay ko ba yung totong support kay Boss Liam? Diba ganun? Tanongin nyo muna yung sarili nyo bago nyo ako i-bash. Tayo panoorin natin to. Sagutin ko lang tong content ni Garawi. Yan, ito si Garawi, magaling ito mag-AI, ubus lagi tubig dito. Pero halimaw siya mag-AI.
Sige, sagutin natin tong ano niya, tanong niya. Ano daw pinagkaiba namin ng Team Payaman? Bakit sa kanila maraming nagalit? Sa akin maraming natawa nung nag-promote ng sugal. Hindi kasi sila, ang problema kasi kala Juni Boy kasi, miski walang sugal, nagsasucceed na sila eh. Kumbaga, saan yung ceiling? Yun yung siguro, para sa akin ha, yun yung magiging criticism ko sa kanila. Pero the thing is, meron kasing concept called the hedonic treadmill eh. Halimbawa, meron kang sasakyan na pula. Kunyari sedan yung sasakyan mo na pula na yon. Gusto mo magkaroon ka na ng CRV next time. Gusto mo SUV next time, di ba? So, ang point doon, habang lume-level up ka sa buhay, lume-level up din yung gusto mo. So, habang tumataas yung gusto mo, kailangan yung iyong income tumataas din. Minsan, hindi kasi consistent sa social media kahit Team Payaman ka pa. With the exception of Kong TV, of course. With the exception of a very, very select few social media influencer na talagang sobrang mahal sila ng tao kahit anong gawin nila, di ba? So, napaka-konti nun. Handful lang yun, quite literally. Off the top of my mind, si Jay Ong, si Jay Ong, si Gabin at saka si Kong. Yun lang. Pero the rest, na miski nasa circle nila, hindi naman ganon. Hindi naman ganon yung sitwasyon. Magkakaiba. Kuha nyo. So eto, tingin ko, kaya ganon, yung kinikita ni Juni Boy was not the same like nung pandemic. Kasi nung pandemic, lahat kami kumita ng malaki nun eh. Kasi nasa bahay lang kayo. Kami yung pinanonood nyo eh. Anyway, tuloy natin. Para sa akin ganito explanation ko. Kaya maraming nagalit sa kanila nung nag-promote sila ng sugal kasi lahat ng dahilan para hindi mag-promote ng sugal nasa kanila na. Pera, kasikatan, Tama. mga ari-arian, nasa kanila na yan eh. Parang hindi na sila maghihirap pa sa buhay nila. Oo nga, kung they live below yung expectations nila, tingin ko sobra-sobra pa yung pera nila. Pero again, it's the hedonic treadmill na well, nagiging pitfall talaga ng mga sobrang nagsasucceed na tao. Anyway, tuloy natin. Kahit huwag na sila magtrabaho, kahit nga mag-stop na sila sa social media, hindi na sila maghihirap eh. Kumbaga, parang hindi pa ba sila nakontento sa ganon? Kaya nagalit yung mga ibang tao sa kanila. Grabe yun First time kong marinig si Liam na nag-argue ng matino. Na ganon ka direct, ganon ka blunt. Wow. Palakpak. Diba? Parang kulang pa ba yan? Parang mag-influensya kayo ng sugal sa followers nyo? Parang ganon kasi ang tanong ng mga nagalit sa kanila eh. And sa akin naman, kaya maraming natawa kasi lahat ng dahilan para mag-promote ng sugal nasa akin na. Pading, tomboy, LGBT, racism, homophobic, Tagalog, Bisaya, nasa akin na lahat eh. Lahat yan, kinontent ko na. Nag-aantay na nga lang ako makancel eh. Baka magpolitika ka, makakancel ka. Pag-politics ka, sure. Gusto mo, DDS, hindi actually pag DDS baka lumakas ka pa eh. Siguro mag-Marcos ka. Palagay ko doon ka talaga makakancel. Kaya sila natatawa, bakit ngayon ako nag-promote ng sugal kung kailan ibaban na? Wala eh, demonetize eh. Ano yung gagawin ko? Hindi, correct. Ano lang naman yan eh, tawag dito, self-preservation. Self-preservation yan sa kanya. Syempre, meron din need si Boss Liam. Para sa akin, Liam, you're doing okay. Kung gusto mong i-promote yan, mag-promote ka. Ibaban ba ang sugal, yung pagpupromote ng sugal? Merong sinulat na bill ngayon. Kaso, bago pa siguro, next presidency pa yan ma-approve. So, tuloy ang ligaya until then. But, ang ano ko na lang sa inyo siguro, doon sa nagpo-promote, make sure na legal yung pinopromote nyo. Hindi ko alam kasi kung hindi ko pa nakikita kung yung stick legal ba or hindi. Pero at this point, I don't care. I really don't. Bakit? Kasi, well, buhay niya yan eh. Kung yan yung gusto niyang gawin, bahala siya. Pero,
Ako, sinasabi ko lang sa inyo, yung pagsusugal, hindi okay yan. Iba na lang. Pero kung meron naman kayo extra pera, gawin nyo yung gusto nyo gawin. Pero, then again, iwas. But, supportahan nyo pa rin si Boss Liam. Yan lang naman po, gege mga lads.